Isang magandang oras po sa inyo, mga kaibigan dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Meron na tayong bagong speaker. Nakakatawa naman, ano? Ako'y paminsan-minsan lang po pumapalakpak pero napapalakpak ho ako kanina ng masigabo nung pinapanood ko yung tuluyang pagguho, mga kaibigan, ng dinastiya nitong si Speaker Tambaloslos ng 19th at saka part ng 20th Congress, mga kaibigan, dahil lahat po naman ng fingers are pointing towards Sime na siya yung puno at nagdesisyon nitong mga maanumalyang insertions doon po sa 2025 national budget, kasama yung kanyang right-hand man na hanggang ngayon hindi mahagilap dahil nagtatago dyan sa bansang Amerika. Itong si Saldico, mga kaibigan, ano? Ang nakakatawa, talagang mukhang buhaya talaga itong si Saldico, ano? Biruin mong hindi inasahan doon sa pagdinig ng infracom diyan sa Congress, na nabanggit, hindi inaasahan itong si Agriculture Secretary na pati pala yung isda, talagang gustong pasukin. Importasyon ng isda, gustong pasukin. Nitong si Saldico, mga kaibigan, ganon kagahaman, ano ho? Inaasahan ho natin na ngayong bumaba na yung pinaka-leader ng kanilang kongreso kung saan nangyari ang mga anomalyang ito, mga kaibigan, tuluyan na rin mapapanagot yung kanyang right-hand man na isa sa mga miyembro nga po, yung nauna ng binabanggit ni Congressman Dobby Chanco na miyembro ng small committee ng Bicameral Conference Committee na nagsagawa po naman ng insertions diyan sa 2025 national budget. Itong pumalit, mga kaibigan, hindi masyadong lumutang ang pangalan nito sa national headlines o anumang national story dahil probinsyano ito, mga kaibigan. Pero alam niyo ba na itong si Boji D, oh, anak ng isang may tuturing po na matagal ng political family dynasty dyan ho sa lalawigan ng Isabela. Ako kasi taga Cagayan Valley ako. Kapitbahay namin yung Isabela, kaya yung kasaysayan ho nito, nasubaybayan din ho natin, mga kaibigan, yung kanyang tatay na si Faustino D. Senior, matagal ho na naging gobernador sa lalawigan ng Isabela. Hanggang sa yung kanyang mga anak, mga apo ngayon, mga kaibigan, ay halos meron hong lahat na posisyon diyan sa lalawigan ng Isabela, mga kaibigan. From ito, congressman, si yung speaker ngayon, si Boji D, yung dalawang anak niya, isa ring congressman ng isang distrito, isang vice mayor, isang mayor, tapos yung mga kapatid, mga pinsan, mga kamag-anak, ang dami-dami nilang posisyon, sari-saring political positions dyan po sa lalawigan ng Isabela. Itong si D, nasa partido ni BBM, mga kaibigan, no? Yung presidente nating hanggang ngayon lalamya-lamya pa itong Partido Federal ng Pilipinas o yung PFP. At alam niyo ba, ito ang hindi nalalaman nun ng marami. Itong si Boji D, eh, isa sa mga labing-isa, mga kaibigan. Isa sa labing-isa na deputy speakers nitong si Speaker Tambaloslos. Ganon kadami. Ganon kadami ang mga deputy speakers. Bakit? Bakit kaya ang daming deputy speakers? One or two deputy speakers is good enough. Pero bakit napakadami nila, mga kaibigan, ano? Hindi pa talaga nakontento itong si Tambaloslos. Itong bandang huli ng kanyang posisyon, parang 2 weeks ago or a week ago. Aba, nagtalaga pa ng kanyang sariling speaker. Speaker na nga siya, nagtalaga pa ng kanyang speaker o kanyang spokesman. Itong si Ace Barbers, mga kaibigan, yung graduate, yung graduate na congressman ng Surigao del Sur.
kahit naman sino pong ilagay ninyo dyan, kung ganyan na kalaki yung damage, kung ganyan na katindi ang galit ng taong bayan, ganyan na kasidhi ang pagnanais ng publiko na kailangan panagutin yung mga magnanakaw at buhaya sa gobyerno na nagmanipula sa ating kabangbayan, walang sino mang magaling na spokesman ng sino mang politiko ang makontrol o magsagawa ng sinasabing damage control, mga kaibigan, doon sa politiko na yan. O anong nangyari? Tingnan nyo na, nahiya na siya. Dahil yung pressure, mga kaibigan, kasi kung hindi siya magre-resign, abay, hindi natin alam kung anong mangyayari. Meron ng ihemplo, mga kaibigan, kapitbahay lamang natin, malapit sa Pilipinas, Indonesia. Nariyan din yung nangyari sa Nepal. Sino mga nanguna dyan, mga kaibigan? Mga Gen Z. Sino yung mga nanguna sa mga pagprotesta dyan sa Nepal? Gen Z, mga kaibigan. Yung kaedad, kaedad nung gumagawa ng pangalan ngayon sa Kongreso. Itong si Congressman Kiko Barsaga, mga kaibigan. Si Congressman Mio Mio. Tingnan niyo naman. Ganyan ang mga Gen Z ngayon. Matapang, may paninindigan. Tingnan, mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya. Bumabanat ng gusto. Todo kay Speaker, dating Speaker Tambaloslos. Kaya kung hindi mag-iingat at hindi tutuparin nitong si Boji D yung kanyang mga pangako sa kanyang speech, tiyak na makakatikim siya, mga kaibigan, ng katulad ng mga pagpuna at banat sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Alalahanin niya na mayroong 28 na mga nag-abstain doon sa boto para sa kanya kanina, ano, mga kaibigan, ano? Mahigit 253 naman yung nakuha niya. Pero 28 yung nag-abstain at 3 yata, 4 yung hindi nakaboto. Siyempre, yung mga hindi bumoto dyan ay yung si Congressman Pulong, yung kanyang anak, at yung si Congressman Ungab, at yung isa pa na kamag-anak ng mga Duterte, which is understood, mga kaibigan. Paano ka naman boboto dyan? Galing din, tauhan din itong si Tambaloslos na kalaban nila at gustong ipakulong yung kanilang ate o yung kanilang kamag-anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya abangan natin ito dahil ang pangako po naman nitong si Boji D, I will not shield the corrupt. Yun ang sabi niya. Yun ang abangan natin. Ang isa na lang siguro sa mga mapangahawakan natin sa kanya, kababalik lamang nito sa 20th Congress. Ibig sabihin, itong bagong speaker, hindi siya kasama doon sa 19th Congress kung saan naganap itong mga kademonyohan diyan sa 2025 national budget. Hindi siya kasama doon sa grupo ng mga mambabatas noong 19th Congress at nakabalik lamang siya nitong 20th Congress. So meron po siyang fresh mandate. Hindi siya nakasali doon sa anumang kabulastugan na ginawa dyan sa ating budget. Bigyan ng pagkakataon, pero kung nakita natin na puro politika lang din at hindi maayos yung kanyang mga ginagawa, makakatikim siya. Makakatikim siya ng galit ng taong bayan. Katulad po ng nangyayari ngayon, sa darating na Sabado. Sabado ba yung sa 21? Yan yung gagawin yung malakihang rally. Diyan sa Kamaynilaan, mga kaibigan. At siyempre, meron simultaneously, merong gagawin dyan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Siyempre, hindi natin may kakaila na napakadami pa rin, mga kaibigan. Napakadami at patuloy na dumadami ang mga nagmamahal sa mga Duterte. Alam mo ninyo, kanina, talagang kahapon, nakita niyo naman kung gaano katindi, katapang yung Vice President, mga kaibigan. Single-handedly, dinefend ho niya. Dinefend ho niya yung budget ng Office of the Vice President sa harap ng napakaraming kongresista at merong mga dalawang miyembro ng minority doon, mga kaibigan, mga miyembro ng NPA yata yung dalawa na yun . No People's Army. Gustong politikahin, mga kaibigan. Gusto kong kulpulan ng politika
Yung pagdinig po naman ng budget ng Office of the Vice President, pero hindi sila umubra. Buong tatag ho na sinagot head-on itong si BP Sara yung kanilang mga katanungan kahit na meron na pong ah, halong politika yung kanilang mga katanungan. At siyempre naman, yung mga matitinong mag-isip na kongresista, nandun din naman. Nandun din naman katulad ni Congressman Egay Erice ng Caloocan, mga kaibigan. Si Congressman Javier, si Congressman Bong Sontay ng Quezon City. Ayun, yun yung mga matitinong mag-isip na kongresista na nakita nilang, nahalata nilang pinopolitika na yung pagdinig o yung budget deliberations, nagmosyon na sila. Napatigil yung investigasyon at sinugundahan naman ng mga kongresista. Ganon dapat, walang politikahan. Ngayon, dahil dun sa pamumulitika ng dalawang NPA na congressman na yon, naong katuloy, nabulatdat tuloy yung katotohanan na itong si BP Sara, hindi siya gumagastos ng pondo ng gobyerno kapag bumibiyahe sa abroad. Mga kaibigan, kapag pansarili niyang biyahe yung kanyang pupuntahan sa abroad, sarili niyang pera, sarili niyang gastos. Kapag ka-official naman, official trip na may kaugnayan sa Office of the Vice President, siyempre, gagastusin yung pondo ng Office of the Vice President. Kasama yung kanyang mga bodyguards from the Armed Forces of the Philippines. Ngayon, anong may issue sa kanya na lagi siyang nasa abroad? Personal naman niyang lakad yun, sarili niyang gastos. At nakalagay lahat yan sa resibo, mga kaibigan. Kaya yung pamumulitika nitong mga politiko na nais pabagsakin ng Vice President, mga kaibigan, yung mga isyong ikinukula-pul at ibinabato nila sa pamilya Duterte o sumasabog mismo sa kanilang mga mukha, mga kaibigan. Yung puno ng nagpa-impeach kay BP Sara, nauna pang lumayas. Nauna pang lumayas. Si BP Sara, matatag pa rin. Nakita niya naman, nandiyan sa Senado. Kahapon, mga kaibigan, tignan niyo naman ang datingan. Matindi. Kamiting ho niya yung mga Duterte Black doon, hindi dati alam kung ano yung napag-usapan. Pupunta siya doon sa tanggapan ni Senador Rodante Marcoleta, isa pang idol, mga kaibigan. So, antabayanan ho natin ang susunod na mga pangyayari dahil uh, yung mga ginagawa nila kay BP Sara, bumabalik lahat sa kanila, mga kaibigan. Sumasabog sa kanilang mga muka. Yun po namang maling ginagawa nila sa Vice President. So, yan lamang, mga kaibigan. Sa susunod na pagtatagpo natin, sana yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita program sa YouTube channel, kahit isang subscription ng masayang-masaya na po tayo. Hindi nga po pala matutuloy yung hearing ng ICC sa darating po na 23rd ng September para dun sa confirmation of cases ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa awa ng Diyos, nandoon tayo at magla-live tayo dito sa ating channel. Antabayanan nyo at kakausapin natin yung lahat ng ating mga kababayan o kung sino mang mga personalidad na naroon para maihatid namin sa inyo ang mga saloobin nila. Live po yan from ICC, The Hague, Netherlands, sa darating po na 23rd of September. Dito po naman sa YouTube channel, program Kape at Balita, YouTube channel ng Radyo Pilipino UK. Isang subscription lang, mga kaibigan. Sana po ligtas po lahat. Kayo saan man naroroon. Bye for now.